Matapos sabihin ni Senator Ping Lacson na wala sa hulog itong si Senator Rodante Marcolita matapos siyang ipahiya sa plenaryo, ay nabaktuyo itong si Pinky nang tila nawala na ito sa katinuan at nagkalat sa harap ng mainstream media nang sabihin nito na wala di umanong overall mastermind sa flood control scandal, gayong malinaw pa sa sikat ng araw ang mga ebidensyang nagsilutangan na pilit niyang pinagtatakpan. Sa Walang bawat overall master. I don't think there's an overall mastermind. Kasi nga, di ba, ano to driven by greed. Tsaka sabi ko nga, di ba, parasitic Merong organized na grupo, pero within a certain agency, within a certain district engineering office, like the Bulacan. Yun, talaga sindikato yun. Talaga, Charmin? Lumulobo na dyan sa Bulacan. So yun, so sino mastermind doon? Nahuli na sa mismong bibig niya itong si Pinky kung saan ayon sa kanya ay wala siyang gustong tumbukin na mastermind sa maanomalyang flood control. Ito'y sa kabila ng mga testigo at mga sumusulat sa kanya na nagpipresenta ng mga ebidensya na magtuturo sana sa mga buwaya dahil sa halip na imbestigahan ang mga testigo at sundan ang ebidensya ay binabaliwala lang niya. Kasi meron, sir, as we know, merong gustong antumbukin, sir, yung former speaker, hanggang kay presidente, yun ang gustong Well, if they tumbukin. have the evidence, present nila. Magdala sila magtrabaho rin sila na maghanap sila ng ebidensya kung sinong gusto nilang tumbukin. Ako wala akong gustong tumbukin. Aray ko! Dumarating sa akin yung mga nagre-report. Siyempre, papatulang ko yung kung merong sense. Sana all ligtas. Kung wala naman, ini-ignore ko na lang Ang dami nga mga sumusulat sa amin nagre-report. Pero makatotohanan ba? Is it worth our time, our effort? Kung hindi, but we spend time verifying or validating. Kung wala namang silbi, ba't sasayang mo yung oras ng komite? Bunga ng hindi pagpirma ng karamihan ng mga senador sa partial report nitong si Ping kaugnay sa flood control ay nagmakaawa na itong si Ping sa kanyang mga kasamahan na pirmahan ang partial report ng mapag-usapan. Kung gusto niyo pag-usapan natin ang masinsinan nito, pumirma kayo. Wala namang masamang pumirma. I cannot understand for the life of me, bakit hindi ka pipirma? Si Senator Erwin di ba? He already indicated or manifested na may mga disagreements siya, but still he signed. Para lang mapag-usapan, para kung ano yung hindi siya nag-agree, may introduce na as amendments. Tanga talaga. Or i-discuss namin by way of interpellation. Paano naman pipirma ang mga kasamahan mo dyan? Hindi naman makatutuhanan ang nilalaman niyan ni hindi nga kasama sa rekomendasyon mong imbestigahan ang mga amo mong kawatan. Dahil hindi makumbinsi ni Pinky at ni Tuta Sen ang kanilang mga kasamahan na ang partial report ay pirmahan, ay gumawa na lang ng kwento itong si Ping kung saan siniraan na naman ito ang minority bloc na di umano'y pumipigil upang ang kanyang partial report ay hindi mapirmahan. So kaya hindi ko maintindihan, pwede ka rin naman magpirma na hindi ka sang-ayon, altogether, nag-dissent ka, at least pumirma ka. Pastilan! So weird! So talagang mahirap maintindihan. Bangag yan! Except for one possible reason, at ito in-indicate naman, sinabi naman ni Senate President, kasi noong sinabi niyang tutulungan na lang kita na mag-gather ng signature. So he called, I think he called some of them, and at least one member of the majority was, candid enough to admit to him na pasensya na SP kasi may nakiusap sa akin taga-minority. So I can just surmise based on that response na posible rin. I'm not passing judgment on any senator for that matter, particularly members of the majority bloc. Pero possibly, baka meron din nakikiusap na para hindi ma-report out. Huwag kayo iiyak. Kasi yung nangyari sa mga pagdinig, medyo maski pa paano may effects sa kanila, di ba? At least yung mga na-mention. So kung i-report out pa ito,
at mamimension na naman, yun lang ang iniisip ko. Kaya possible na, hindi lang possible, talaga may nakiusap at least one from the minority, nakiusap sa at least sa isa sa majority na kung pwede wag magpirma. Matapos isiwalat noon na hawak niya ang listahan ng mga buwayang contractors kung saan ang impormasyon na kanyang nakalap ay galing mismo sa kanyang kaibigang congressman. Ngayon ay tuluyan ang nag-iba ang ihip ng hangin dahil kung noon ay nagtatapang-tapangan itong si Ping na habulin ang mga contractors. Ngayon ay mukhang nabahag na ang buntot ni Pinky from contractors detractor to contractors protector. Ang bihira. Mga gano'ng karami ho yung mga contractor na congressman, Senator Ping? Noong 2022, pagsimula nung bagong Congress noon, natanong ko yung isang kaibigan kong congressman. Kasi nga, naging curious din ako. Kasi bagong bukas yung Kongreso eh. Sabi ko, ilan na baka ako ngayon yung sa bilang mo? Ilan na yung contractor dyan sa inyong dyan sa batasan? Sabi niya, ang huling bilang ko sa ngayon, 67, pero alam ko meron pang iba. So as of noon, nasa lang 67 na. A few moments later. Nais ko ring tugunan ang mga kritiko ng ilang gumagamit ng issue ng 67 contractors bilang dahilan upang hindi pirmahan ang ating partial committee report. Huwag kayo iiyak. Liwanagin ko lang pumuli, hindi ko kailanman sinabing hawak ko ang listahan ng mga contractors na ito. To set the record straight, ang makailang ulit ko nang nabanggit ay ang impormasyong ibinahagi lamang ng isang congressman. Walang detalye kung sino-sino. Kung mayroon mang may hawak ng impormasyon o kung kaya nilang tukuyin ang iba pang mga contractors na ito, katulad ng ginagawa ni Ombudsman Remulla, name them. If you have the evidence, present it. If you know the perpetrators, expose them. Baliw ka yata eh. The committee will provide the platform for you. Gunggong! Barinig kita sa mukha!